Ito po yung tutorial 02 ng YASI Pro Saint Anady Structural Analysis and Design Software for Resilient Reinforced Concrete Building Design Technology Advanced Version. Sa part ng tutorial na ito ay bibigyan ko lang ng malaking atensyon yung YASI Pro through Resilient Structural Analysis and Design Concept. May question mark doon sa dulo ng quote. At totoo bang may resilient design solution? Ang resilient design ay possible if the structural designer abstain from the idea of elastic design concept. At doon tayo makakaproceed sa resilient design. At ang YASI Pro is a pro resilient design solutions. That's why he discovered the best way to do it. Para po malinaw nating maintindihan ano yung sinasabi ng YASI Pro na resilient design concept, ay magbigay muna tayo ng example of elastic design concept. Isa-simulate po muna natin yung elastic design concept using gravity loads. Ang gravity loads po ay combination ng live loads at dead loads. At i-analyze po natin yung factored gravity loads na na-combine using LRFD. At ang example na ito ay mula sa data ng actual projects. Yung sa left side po ay loading diagram ng frame. Yung sa right side naman po ay yung codes ng frame. By members yung coding, hindi by joints. At i-analyze po natin yung frame using frame moment distribution method. At ang una po natin gagawin is to designate initial cross sections ng member para makuha yung key value, yung stiffness ng members. Yung key value po, yun po yung kailangan natin para makompute yung distribution factor ng frame moment distribution. At yan po yung naging result ng simulation ng frame moment distribution na ginawa natin sa Excel spreadsheet. May sarili siyang software na maganda. At ito po yung software ng frame moment distribution. Nasa 10 distribution cycles yung ginawa ko dyan. So medyo mahaba-haba bago siya come up doon sa final moment. So pahalang yung kanyang format. Mas madali siya, mas madaling gamitin kaysa doon sa by joints yung designation ng codes. Sa by joint frame moment distribution ay medyo komplikado siya. Mas nakakalito siya dahil yung carryover ay malayo. So patayo naman yung kanyang operation. Sa by member designation, ang carryover nito ay magkatabi lang. Magkasunod lang silang dalawa. Kaya madaling i-program yung operation sa Excel. At ang kagandahan dito sa format na to, kahit mas mataas pa o umabot pa ng 10 story, hindi ka na magkakat ng level. Pwede mo na siyang i-simulate na buo. So, mapapansin po ninyo, naka-enclose ng
blue at red line yung beams, yung beam 1 at beam 2. So dyan po ay marirealize natin at ma-internalize natin na may pagkukulang yung elastic design concept. Dahil ang ginawa ng elastic design concept, yung final moment stress ay ni-reduce niya dahil yung ibang part nun ay dinistribute na doon sa columns. Dapat yung hinahandle o dapat na i-resist ng beams ay yung fixed end moment, na yun yung sapat na stress para maging resilient yung frames. So, ang elastic design concept, yung kanyang result sa frame analysis mula doon sa loadings ay makakakuha ka ng axial stresses, compression lahat, at moment stresses. Lahat ng members ay mayroong moment. Ang magiging behavior ng frame relative doon sa results kapag siya ay na-subject na doon sa seismic loading ay magiging flexible masyado o nagpe-flex ng masyado yung beams at columns. Dahil nabawasan ng sapat na flexural rigidity yung beams, kaya naging elastic yung buong frameworks. Ang disadvantage ng elastic design concept ay masyadong shaky o mauga ng masyado yung frames ng structure. Dito po natin binase yung binigay nating example sa tutorial. At dito po natin ini-internalize at nare-realize yung ating mga ina-analyze sa actual projects. Kaya yung mga ina-analyze dapat nare-realize at ini-internalize. At kapag nakita natin yung mga pagkukulang ay nagagawa natin itong sapat o sufficient para mabuo tayong mas powerful na idea. So, nakita na natin kung anong mga pagkukulang at disadvantage ng elastic design concept. At ngayon, malinaw nating ipapaliwanag kung ano ang resilient design concept ng YASI-Pro. Sa resilient design concept ng YASI-Pro, bawal po mag-reduce o mag-distribute ng any portion of the strength ng members na direktang nag-hold ng loads. Yung beams po, yan po yung direct support. Yung columns ay secondary support na nag-hold ng beams. Yung direct support, kailangan po muna na i-resist niya yung buong loads. Hindi pwedeng bawasan yung kanyang stresses para hindi siya magkulang. Ganon yon. Ang pagre-reduce po at pagdi-distribute ng any portion of the strength that provides sufficient resistance or capacity to the members of the structure will make the structure to shake and tremble too much. At yan po ang nagiging problema ng karamihang design sa elastic design concept. Kaya po ginagamit ng YASI-Pro ang resilient design concept ay upang ma-reduce yung problema doon sa elastic design concept na masyadong nagiging shaky o nagtitremble ng masyado yung building kapag ito ay na-under doon sa lateral forces gaya ng earthquake magnitudes or wind loads. Sa elastic design results,
ang columns ng frame ay merong axial stresses and at the same time mayroon siyang moment stresses at lahat ng member ay elastic. Sa resilient design results naman ay magkapareho lang yung axial stresses ng elastic at resilient design. But doon sa moment stresses, walang moment yung columns. Yung beams lang ang may moment, yung fixed end moment. So, 100% na nire-resist ng beams yung fixed end moment. So, ang resilient design concept ay beams lang ang may bending moments. Doon sa columns ng frames ay purely axial stresses. Kung i-compare natin yung frame ng elastic at saka resilient design, ang beams ng elastic design ay mababa yung flexural rigidity. Kaya medyo maliit yung seksyon. Yung resilient design naman ay mataas o sufficient yung flexural rigidity, kaya medyo doble yung laki ng beams. Ang advantage at kagandahan ng resilient design concept ay sufficient enough yung flexural rigidity. Kaya yung buong frame system ay parang mayroon siyang X-brace. Dahil yung beams ay mayroon siyang strength para i-hold yung frame system ng mas matibay. At kapag kinompare natin yung behavior ng response ng frames ng elastic design at resilient design, ang elastic design ay nagpiplex at nagdidrift. Pero doon sa resilient design, ang consideration doon ay flexible yung base dahil rigid na yung frame at tilting na yung kanyang response. Hindi na nagdidrift. So sa frame analysis ng resilient design concept, ang kino-consider is tilting na, hindi na yung pag-check ng story drift o story displacement. At ang advantage at kagandahan ng resilient design ay sufficient enough yung kanyang flexural rigidity sa beams, kaya para na siyang may X-brace yung frame system at hindi na siya umaalog o masyadong nagpiplex o nagdidrift, kundi ang kanyang movement ay tilting lang at parallel doon sa movement ng lupa. I-simulate natin yung elastic design concept using a scale model. Dahil sa maliit yung flexural rigidity ng beams, ay madali itong mauga. Yung scale model naman ng resilient design concept yung i-simulate natin. Dahil sa halos na doble yung flexural rigidity ng beams ng frame ay na-reduce na o halos ayaw ng umuga ng frame. Pag tinulak mo, nakasama na yung kanyang base. Kapag resilient po yung treatment natin sa structural frames ng ating buildings, ay mas magiging
simplified at practical yung solutions. Dahil hindi mo na kailangan ng mahabang frame analysis. At I hope na na-quote ninyo kung gaano ka-powerful yung resilient design solution. At maraming salamat. Thank you and God bless.